Sa buhay natin, minsan lang talaga darating yung taong tunay na magmamahal at magpapahalaga sa'yo. Kaya dapat ingatan mo at huwag mong hahayaan na mawala pa siya sa buhay mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Kung ito man ang huling sandali namin ni Ethan, siguro susulitin ko ng mga sandaling to kasi kung wala na talagang pag-asa, wala na akong oras na dapat sayangin pa. Ethan, huwag ka na malungkot. Nandito naman ako. Sino ba naman ang di malulungkot, Piero? Pareho tayo nakagapos tapos di ko alam kung paano tayo makakalis dito. Ethan, alam mo, masaya ako simula nung makilala kita. Natatandaan ko pa, birthday ko noon, tapos nakita kita nakasilip sa bakod. Naalala mo pa pala yun, Piero. Kasi alam mo, hindi ko din makakalimutan ng araw na yun. Kasi kung di kita nakilala, marahil hindi ko naranasan na muling maging masaya. Ako din naman, Ethan. Pinasaya mo din ako. Tapos, lagi lang tayo magkasama noon tapos masaya lang. Oo nga, Piero. Lagi lang tayo masaya at lagi akong busog dati. Hindi ako nagugutom kasi laging madami pagkain sa inyo. Tama ka, Ethan. Sorry pala kasi iniwan kita dati. Isang malaking pagkakamali na di ako nagpaalam sa'yo. Pero ano ka ba? Patawad na kita. Tsaka mahalaga ngayon, kahit nasa ganitong sitwasyon tayo, di mo ako iniwan at hinanap mo ako. Paano ba namang di kita hanapin? Mahal kita. Ganon kasi kita kamahalitan simula pa nun. At di nagbabago hanggang sa ngayon. Huwag kang mag-alala, Piero. Makakaalis tayo dito. Oo, Ethan. Naniniwala ako sa'yo. Basta, Piero, magtiwala ka lang, makakaalis tayo dito. Kawawa naman kayo. Huwag kayong mag-alala. Kasi pagsasamahin ko naman kayo sa isang hukay. O siya, maiwan ko na muna kayo. At maghuhukay muna ako ng libingan nyo. Sa mga sandaling to, pilit kong makawala si Ethan sa gapos na nagpapahirap sa amin. At yung halimaw na nag-ampon sa kanya noon. Lumabas na ng bahay bit-bit ang isang pala na gagamitin niya sa paghukay ng lupa. Pero, kaya mo bang lumapit sa akin? Magkatabi kasi yung upuan namin pero may pagitan na konti. Mga isang dangkal. Kaya ito gumalaw-galaw ako para makalapit sa kanya. At paglapit ko, nagsimula na si Ethan na kagatin yung nakatali sa akin. Balak niyang putulin to gamit ang mga ngipin niya. Ethan, kaya mo ba? Pero
Huwag kang maglala. Matibay ang mga ngipin ko. At ako nang bahala kapag nakatakas ka na. Tumakbo ka na kaagad. Oh, Ethan, hindi kita iwan dito. Ano ka ba? Sabay tayong aalis dito. Kaya lang, di na sumagot si Ethan. Nagpatuloy lang siya sa ginagawa niya. Kinakagat niya yung lubid na nakatali sa akin. At sa paglipas ng mga habang oras, patuloy pa din si Ethan sa ginagawa niya. Kinakabahan ako at natatakot sa nangyayari. Baka kasi dumating bigla yung nag-ampon sa kanya noon. Tapos eto, naramdaman ko na lang na biglang lumuwag yung gapos ko. At si Ethan ito, nakatingin sa akin habang nakangiti. Pero, tumakas ka na. Pakiusap. Hindi, Ethan. Hindi ako halis na hindi ka kasama. Mula sa mahigpit na pagkakatali sa mga paa ko, hindi ko tumaalis kaya naman gumawa ako ng paraan. Gumapang ako habang nakatali ang mga paa ko at nagtungo ako agad sa kusina ng lumang bahay na to. Sobrang kinakabahan ako dahil mula sa labas, naririnig ko ang tila ba ingay na mula sa pala. Patuloy pa din sa paghukay yung taong yun. At mula dito sa kusina, agad ako nakakita ng patalim na ginamit kong pamputol sa nakatali sa mga paa ko. At nang makalaya ako, binalikan ko kaagad si Ethan. Masaya ako dahil mapapakawalan ko na siya. Pero, dapat di mo na ako niligtas. Dapat umalis ka na. Ethan, hindi ako halis na di ka kasama. Kaya ito, agad ko nang pinutol yung mga tali ni Ethan. At nang makawala na siya, niyakap niya ako at eto. Habang bitbit ko ang patalim, marahan kaming naglakad papalabas sa lumang bahay. Tahimik ang bawat paghakbang. Walang salita kundi ang bawat paghinga ang iyong maririnig. Sa gabing tatakas kami sa galit ng nakalipas. Patuloy lang kami sa paghakbang. Magkahawak kamay na naglalakad upang takasan ang nakaraan. At nang malapit na kami sa pintuan, alam kong malapit na din kami makaalis sa lugar na to. Isang gabing napakalamig na simoy ng hangin. Isang gabing tila ba nakasalalay na lang sa tadhana ang buhay namin ni Ethan. Aba, teka. Saan ang lakad yung dalawa? Napatigil kami sa paglalakad ni Ethan dahil sa tinig na nagmula sa likuran namin. Balik. Walang aalis kundi babarilin ko kayo. Matapos niyang sabihin yun, binitiwan ni Ethan ang kamay ko. At di ko inasahang bigla siyang tatakbo patungo sa lalaking nagpahirap sa kanya sa nakaraan. Subalit sa paglingon ko, nakita ko nakatutok na baril kay Ethan. Gusto ko sana siyang pigilan subalit tila ba huli na ang lahat. Tatlong magkakasunod na putok ang narinig ko bago ko pa man mapigilan si Ethan. At tila ba huli na ang lahat dahil bumagsak na ang katawan ni Ethan sa aking harapan. At ang tanging nagawa ko na lang ay ang umiyak ng sobrang lakas. Iyak ng hindagpis. Iyak
na punong-puno ng kalungkutan.